Bulahaw. Nakakaya yung cold start nito. Patayin muna natin. Mukhang kailangan muna natin ibalik to. Buti na lang may kasamang silencer tong Terminioni natin. Alright, goods na yan. Tingnan nyo yung difference ha. Diba? Malakas pa rin naman to pag bumomba, pero hindi na masyado nakakaya yung cold start. Sobrang namiss ko itong si Z9. Bihira lang kasi natin magamit since madalas naka ADV tayo. Punta lang tayo sa DC Moto Wolf kasi papatanggal ko muna itong Chigi natin dito. Gusto ko kasi magpalit ng side mirror, kaya nga lang hindi ko malagay dito kasi nakaharang tong Chigi. And screen lang din pala kasi ito. Ito yung AIO5 Play. Wala namang camera yan. So kung hindi natin mag-Waze, balik ko na lang muna yung quad lock. Sobrang na-miss natin to si Z9. Tuwing ginagamit ko to si Z9, naiisip ko buti na lang talaga hindi ko to binenta. Kung hindi, for sure magsisisi ako. Iba pa rin talaga yung enjoyment ito eh pag ito yung gamit mo. Doon nga sa recent video ko, yung ADV 160 versus ADV 350. Kasi iniisip ko nga kung ibebenta ko ba si 160 para makakuha tayo ng 350. Ang dami rin nag-comment na wag daw. Kasi si ADV 350 hindi rin expressway legal. Sabi ko, hindi naman expressway legal na scooter ang hinahanap ko. If ever ibebenta natin si si ADV 160. Kasi meron naman tayo nitong Z9 eh. Kung kailangan natin mag-expressway. Pero sabi ko nga doon sa video, baka i-consider kong ibenta si ADV 160 kung merong offer na hard to refuse. Pero wala akong asking price ha. Kasi dami rin nagtatanong sa akin kung magkano ba. Kung sasabi ko nga testing the waters lang. May mga nag-o-offer din. May nag-o-offer ng 130, may nag-o-offer ng 150k. For me, ano yun? Mababa for me For me, baka sabihin nyo second hand na yan. Syempre, motor ko yun, may price. Sabi ko nga, i-consider ko lang ibenta yun kung merong offer na hard to refuse. May nagsabi nga, baka presyong brand new yung hinihingi ko. Hindi ko alam, pwede. Kasi naka-ano na rin yun eh, naka Pirelli Angel scooter, 2,000 plus kilometers pa lang. Fresh na fresh pa. Tapos syempre yung makakabili nun, swerte kasi sasama ko pa yung Ayochi C6 Pro. Kaya tingin ko ang presyo ko dun yung presyong ayaw ibenta. Pero okay lang, feeling ko talaga for keeps na natin si ADV 160. Parang masyado na rin napamahal sa atin. Baka kahit presyong brand new, hindi ko rin ibenta yun eh. Nung tinanggihan ko nga yung offer na 150,000, tapos may nag-message sa akin, okay na daw yun, goods na daw yung presyo. Baka goods para sa'yo. May problema, hindi mo naman ADV yun eh. ADV 160 ko yun eh. Sa akin, hindi goods yung presyo na yun. For sure naman, marami pa ibang motor na for sale sa market. Hanap lang tayo ng pasok sa budget, di ba? And sabi ko nga pala kanina, kaya ako papatanggal tong Chigi is para makabitan mo na ito ng ibang side mirror. Gusto ko tong side mirror na to, tong Fenrir na bar end. Feeling ko ito yung parang best look eh, para kay Z9. Pero ang dami ko kasing side mirror sa bahay. Yung mga ginamit ko kay ADV 160. Gusto ko rin kasi subukan dito kay Z9 kung babagay. Kaya yun. Laki rin kasi ng kinakain na space dito eh. And doon pala sa mga magtatanong kung ibebenta ko tong Chigi AIO5 Play. Hindi ko pa alam eh. Pero kung interesado kayo, comment lang kayo or message nyo ako sa Facebook page ko. Pero walang camera to guys ha. So talagang pang ano nyo lang to, pang Waze, pang Maps, para hindi nyo na ilabas yung phone nyo sa rides. Pero kung wala namang interesado, baka ibalik ko rin to dito. Pero hahanap ako ng ibang mounting. Yung pwede siguro dito, kung may crossbar na pwede kong ilagay sa may windshield. Alright, so we are here, DC Moto Wolf. Alright, so andito na tayo, DC Moto Wolf. Sirs, shout out. Tara, papatanggal lang natin tong Chigi. Ganda rin talaga itong Chigi na to, kahit walang camera. So mukhang di na naman daw kailangang baklasin tong fairings.
Pakaganda rin talaga ng Z9, no? Tatatlong taon na sa akin to eh. Ngayon, gusto ko pa rin yung itsura. Lalo na tong termi natin. Nilawagan na rin natin dito pala. Hindi kayang tanggalin yung wire pag ano eh. Pag hindi nilawagan yung fairings. Na-miss ko yung ganitong look ni Z9 ah. Alright, ito na guys yung AIO 5 play natin. So again, if merong interested, let me know lang. Handlebar mount pala to guys ah. Alright, ayos no. Salamat Trends. Okay, all working, all good. Left. Right. Yan. Alright, all good. So maglalagay na lang tayo dito ng quad lock muna siguro. Pero ngayon, pwede na tayo maglagay ng side mirror dito. Ayan o. Okay na, exciting. Okay naman yung gawa. Nice. And since pwede na ulit tayo maglagay ng side mirror dito guys, nako, mag-ready na kayo. Magkakaroon na rin tayo ng big bike bodol naman. Mostly ADV 160 kasi yung mga bodol natin ngayon eh. Yung mga ina-affiliate natin. Yung sa mga side mirror ko kasi, madalas rin ako natatanong kung pwede ba sa big bike. Eh hindi ko mapakita kasi nga may nakakabit na chigi dito. Hindi ko rin makabit. So ngayon, makapakita na natin. Eh, makapag-experiment rin tayo. Kung ano bang mga side mirrors ang pwede dito kay Z9, pwede sa big bike. Siyempre, ang hanap natin is yung mga talagang maangas, maporma, pero hindi masasacrifice yung functionality. Ayaw naman natin yung maporma nga, pero halos wala ka namang makita sa side mirror, di ba? So, safety first pa rin tayo. Kailangan yung mga sinishare natin, hindi lang porma yung dinadagdag. Dapat safety, safer ride. Tahimik ni Z9 pag merong silencer. Pero kaya naman tayo nag-exhaust kasi is mainly for safety din. Secondary na lang yung forma, yung angas. Siyempre, pag naka-big bike ka, isa yun sa sa talagang gusto mo yung tunog. Pero ngayon, siguro signs of aging na rin. Kakaedad na tayo. Mas nagiging considerate na tayo sa paligid natin. Kasi pag walang silencer, talagang bulahaw eh. Ang angas ng tunog, oo. Tingnan nyo guys yung paint ni Z9. Magtatatlong taon na sa akin pero parang brand new pa. Parang maganda pa nga sa brand new eh, oh. Ganyan pag-alagang ceramic coating. So shoutout to Optimum Impressions. Sila yung nagsiceramic sa mga motor natin. Dito kay Z9, kay ADV. Actually kahit sa mga 4 wheels namin sila rin ang gumagawa. Yun ang nakakamiss kay Z9. Hindi natin makagawa sa ADV yun eh. Doon pala guys sa mga matagal nang nanonood sa atin, pa-comment down below naman kung na-miss nyo rin si Z9. Mula kasi nung nagka-ADV 160 tayo, bihira na lang natin magamit eh. And hindi na rin tayo active sa Z900 group, kaya wala na tayong balita masyado sa mga rides. Pero soon mag-breakfast ride tayo gamit to si Z9 pag nagising tayo na maaga. Kahit kahit Tagaytay or Batangas lang. Quick lomi ride lang. May mga nagtatanong din pala sa akin kung marirecommend ko daw ba itong Z9 as first motorcycle. Ako hindi ko first motorcycle tong si Z9 eh. Unang-una kong motor yung MT-03. Nakuha ko yon March 2022. First time ko nagkamotor, kakatuto ko lang din. And before owning the MT-03, wala akong experience sa pagmamotor. Kahit scooter, hindi ako marunong. Or hindi ako nagkaroon. So late bloomer. So late na ako natuto magmotor. MT-03, 321cc. After 3 months, 3 to 4 months, binenta ko rin. Siguro nabitin ako. Naghanap ako ng mas malakas. Yun ang mga pinagpilian ko nun, CB650R, yung Trident 660, tsaka itong Z9. Kasi gusto ko talaga inline 4. Yung Trident naman, kahit inline 3 yun, ganda rin ang tunog. So goods pa rin ako dun. Pero kaya Z9 itong napili natin. Kasi naisip ko, sabi ko, pag nag 600cc ako, baka after a few months, manawa ulit ako. Ang hirap magbenta ng motor. Diba, mabusisi, yung mga change ownership pa, yung mga papeles. So kaya I decided to get a Z9 para medyo future proof na. Medyo hindi mo na agad pagsasawaan to. Lalo na in terms of power. Ito, 948cc na to eh. Halos liter bike na. And for me, pwede naman for beginners to. Itong Z900. Actually for me, kahit yung mga liter bike pwede naman for beginners. Nasa tao na yun eh.
Ikaw ba yung tipong mayabang or maigo mag-ride? Diba? Yung ma-throttle? Or ikaw ba yung disiplinado? Kasi kung disiplinado ka naman sa throttle, kahit liter bike yan, kaya mo naman, kakayanin mong i-ride. Basta defensive riding ka lang, maingat ka. Kasi nung wala pa akong Z900, naka-MT-03 pa ako noon, nag-test ride ako sa Ducati ng Street Fighter nila. Again wala pa akong big bike, pero nag-test ride ako ng Street Fighter, liter bike ng Ducati. Importante lang naman kasi respetuhin mo yung bike mo, respetuhin mo yung power. And again, talagang huwag mong i-underestimate yung throttle, kasi itong mga big bike na to, pag piniga mo yan talagang bibigyan kanya ng power. Kaya nangyayari minsan sa mga mga beginner na ina-underestimate yung power. Minsan una yung siguro yung yabang. Yun, tinatapon sila ng bike nila. Diba? Hindi ko lang kung nakita nyo yung isang video na umangat yung yung motor niya, yung nag-wheelie, tapos tumalsik siya. Hindi naman talaga nag-wheelie yun eh. Ang nakita ko doon, bumomba, siguro nag-high rev, nabigla niya sigurong bitawan yung clutch. Yun ang tingin ko doon, kaya umangat yung harapan. And sa any big bike, ganun talaga ang mangyayari yan. Sobrang powerful niyan. Kaya nung gumawa ako ng video about how to ride a big bike. Pag nagmamaneho ka ng big bike, dapat talaga walang abrupt. Lahat gradual. Kung pipisil ka ng clutch, huwag yung sobrang abrupt. Pag bibitawan mo, huwag yung sobrang abrupt. Huwag yung sobrang biglaan. Kaya doon, naka high rev ka, biglain mong mabitawan yung clutch, ayun, lilipad talaga yun. Napapawili ka ng hindi oras. And yun na rin na maganda sa mga ibang big bike ngayon na may technology. Like yung mga Ducati, may yan may anti-wheelie feature. So kahit mabigla mo yung clutch nang naka-throttle ka, hindi mag-wheelie yung motor. Pero hindi naman lahat meron nun. Itong Z9 to, in terms of safety features, basic lang. Front and rear ABS, traction control, that's it. May riding modes. Kaya nung bago pa to, rain mode siguro ng mga ilang linggo rin habang ginagamay ko yung power. Pero kahit naka-rain mode to, napakalakas pa rin. Kaya siguro if there's one tip na mabibigay ko sa mga beginners na gustong mag-big bike na kagad, pwede kung sa pwede, disiplina lang, and irespeto nyo yung power ng bike. And pahabol na siguro, huwag ka maging overconfident. Kasi once you become overconfident, yan ang umpisa ng mga problema. Alright, and by the way guys, naka 20,000 subscribers na pala tayo sa YouTube channel natin. So maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta. And kung di ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and like and share the video. Okay guys, maraming salamat sa mga sumama sa atin today. Thank you din daw, sabi ni Z9. So kita kita sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.